Isang yakap sa inyong mga puso, mga kakwento. Ako po si Clara at muli tayong maglalakbay sa isang salaysay kung saan ang pinakamatinding sakit ay maaaring maging simula ng pinakamatatag na lakas. Paano? Kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang siya palang dahan-dahang gumuguhit ng iyong magiging kulungan. Ito ay isang kwento ng isang babaeng pinatahimik pero hindi kailanman nagpatalo. Excuse me, everyone! Excuse me! Ang boses ni Brandon Reyes, malambing, karismatiko. Ang boses na minahal ni Gemma. Huminto ang malamyos na tugtugin. Tumahimik ang tawanan ng kanilang mga bisita, mga kaibigan, mga business partners. Lahat ng mata ay napunta sa kanyang asawa na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Hawak ang isang kopita ng champagne. Ngumiti si Brandon. Isang perpektong nangiti, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. I have an announcement to make. Tumayo si Gemma, handang pumalakpak para sa kung anumang sorpresa ang inihanda ng asawa. Marahil ay isang bagong deal o isang bagong investment. Tumingin si Brandon sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Gemma is leaving me. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Nabitawan ni Gemma ang kanyang kopita. Nabingi siya sa lakas ng pagbagsak nito sa mamahaling Persian carpet. At hindi lang yan, patuloy ni Brandon, ang boses niya ay nagbago. Naging malamig. Tila isang bakal. She is leaving with a substantial amount of money from our company. At sa tingin ko, natagpuan na niya ang kaligayahan sa iba. Hindi. Hindi. Hindi ito nangyayari. Parang isang ugong ang pumuno sa tenga ni Gemma. Nag-iba ang kulay ng paligid. Ang mga nakangiting mukha ng kanilang mga bisita kanina ay naging mga maskara ng pagtataka, ng panghuhusga, ng awa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na kasinungalingan ang lahat. Gusto niyang ipaalala kay Brandon ang mga gabing sinamahan niya itong magpuyat para sa mga presentasyon. Ang mga pangarap na isinantabi niya para suportahan ang pangarap nito. Ang kumpanyang binuo nila na sinanlan niya ang sariling pangarap para lang maitayo. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Tila na paralisa ang kanyang buong katawan. Guards! Utos ni Brandon sa dalawang lalaking nakauniforme na bigla na lang sumulpot sa likuran ni Gemma. Please, escort my wife out. Wala siyang dapat dalhin. Ang huling mga salita, my wife, ay binitiwan niya na parang lason. Naramdaman ni Gemma ang mahigpit na hawak sa magkabila niyang braso. Hinila siya. Kinakaladkad palayo sa sentro ng atensyon, palayo sa buhay na akala niya ay sa kanya. Walang tumulong, walang nagsalita para sa kanya. Lahat ay mga manonood lamang sa pagguho ng kanyang mundo. Habang hinihila siya palabas, ang mga mata niya ay napako sa isang bagay sa dingding. Isang malaking larawan. Ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho. Masaya. Puno ng pag-asa. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay isang magandang kasinungalingan. Sumara ang malaking pinto sa kanyang likuran. Ang tunog nito ay tila isang hatol. Nakatayo siya ngayon sa labas ng kanilang gate. Sa labas ng sarili niyang pamamahay. Walang telepono, walang wallet. Tanging ang suot niyang damit at ang kahihiyang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nagsimulang pumatak ang ulan. Malamig. Mabilis. Humarap siya sa bakal na gate. Mula sa siwang, tanaw pa rin niya ang maniningning na ilaw mula sa kanilang bahay. Naririnig pa rin niya ang mga bulungan. Biglang namatay ang mga ilaw sa labas. Isinara na rin ang mga kurtina. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hindi na niya alam kung ang pumapatak ba sa kanyang pisngi ay tubig o ang kanyang mga luha. Mabigat ang bawat hakbang. Ang Makati Avenue na dating dinadaanan niya habang nakasakay sa mamahaling sasakyan ay ngayon ay naging isang walang katapusang daan ng pangungulila. Gemma, ang dating socialite, ay naglalakad sa tabi ng kalsada, basang-basa, pinagtitinginan.
Bawat tingin ay parang karayom na tumutusok sa kanyang hiya. Hindi siya umiiyak. Wala nang luha. Ang natira lang ay ang manhid na sakit na mas mabigat pa sa anumang emosyon. Saan ako nagkamali? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Pagod na pagod siyang huminto sa isang karinderya na halos sarado na. Naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura na para bang matagal na siyang hindi kumakain pero hindi gutom ang nararamdaman niya. Kinuha niya ang huling lakas niya at sumakay sa jeep. Umaasang ang natitirang barya sa bulsa ng kanyang eleganteng dress ay sapat. Kailangan niyang makarating sa isang lugar. Isang lugar kung saan kahit papaano, ligtas siya. Tita Lorna, ang nag-iisang tao na alam niyang magbubukas ng pinto ng walang tanong. Pagdating niya sa San Juan, sa bahay ng kanyang Tita Lorna, ang liwanag mula sa bintana ay tila isang tanglaw sa gitna ng kanyang kadiliman. Kumatok siya. Mahina lang. Mabilis na bumukas ang pinto. Si Tita Lorna, nasa edad 60s, nakasuot ng duster, ay nagulat. Iyak ko. Ang boses ni Tita Lorna ay puno ng pag-aalala. Hindi paghuhusga. Hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Nakita na ni Tita Lorna ang lahat. Ang basang damit. Ang mga mata ni Gemma na walang kaluluwa. Niyakap siya ni Tita Lorna. Mahigpit. Ang yakap na ito ay may amoy ng sabon at lumang bahay. Ang yakap na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon sa kanyang perfect na Makati house. Pumasok ka anak, magpalit ka at baka sipunin ka. Hinila siya ni Tita Lorna papasok, pinunasan ang kanyang buhok gamit ang tuwalya at binigyan siya ng malinis na damit. Habang nagpapalit si Gemma, ang bawat galaw niya ay mabagal, parang may kung anong nakabaon sa kanyang balikat. Pagkatapos, naupo sila sa maliit na mesa sa kusina. Nagtimpla si Tita Lorna ng tsokolate, ang paborito ni Gemma noong bata pa siya. Wala kang kailangang sabihin, Hija, panimula ni Tita Lorna habang inihahanda ang tasa. Nakita ko na yan noon pa. Alam ko na darating yan. Naiyak si Gemma. Ngayon lang, walang sumisigaw, walang naghuhusga. Tanging ang mainit na tsokolate at ang mapagmahal na titig ni Tita Lorna. Inilabas niya ako, tita. Inakusahan niya akong nagnakaw at nagtaksil. Umiling si Tita Lorna. Alam kong hindi mo magagawa yan, Gemma. Ang asawa mo, siya ang matagal nang nagnanakaw. Hindi lang pera, kundi ang kaligayahan mo. Huminga ng malalim si Gemma. Pero bakit, tita? Bakit sa ganitong paraan? Bakit niya ako sinira sa harap ng lahat? Pinisil ni Tita Lorna ang kamay ni Gemma. Dahil natatakot siya. Matagal ka na niyang binabakuran, Hija. Ginawa ka niyang dekorasyon para hindi mo makita ang ginagawa niya sa likod. Ngayon, nag-iingat siya. Kailangan niyang wasakin ang dangal mo bago mo pa maabot ang anumang ebidensya laban sa kanya. Ebidensya? Oo, Gemma. Hindi ka niya binitawan dahil mahal ka niya. Binitawan ka niya dahil kailangan niya ng pananggalang. Alam ko ang ama mo at alam kong hindi ka niya hahayaang maging biktima ng ganyan kadali. May pait sa boses ni Tita Lorna nang banggitin niya ang ama ni Gemma. Si Papa? Bulong ni Gemma. Matagal na silang hindi nag-uusap. Matapos mamatay ang mama niya, nag-iba ang lahat. Nag-asawa siya kay Brandon para lang makawala sa kontrol ni Don Mateo. Matindi ang galit niya kay Brandon, Gemma, at matindi rin ang galit niya sa mga ginawa ng asawa mo sa'yo. Naramdaman ni Gemma ang bigat ng pag-aalangan. Si Don Mateo, ang matandang sugat, pero siya lang ang may kakayahang lumaban kay Brandon. Naiwan silang tahimik sa kusina, tanging ang tunog lang ng patak ng ulan sa bubong ang naririnig. Maya-maya, tumayo si Tita Lorna at nagbalik na may hawak na isang lumang Nokia phone. Gemma, sabi niya, inilapag ang telepono sa mesa. Wala tayong oras, kaya mo siyang labanan, pero hindi mo pwedeng gawin mag-isa. Ito lang ang emergency line ko. Tinitigan ni Gemma ang telepono. May isa pa tayong pwedeng tawagan, sabi ni Tita Lorna. Ang mga mata ay puno ng pag-asa
ngunit malalim ang pangamba. Pero, handa ka na bang buksan ang lumang sugat? Nanatiling nakatingin si Gemma sa lumang Nokia para itong isang sandata. O kaya naman, isang bomba na kapag pinindot ay sasabog ang lahat ng damdamin na matagal na niyang inilibing. Buong gabi siyang hindi makatulog. Ang bawat patak ng ulan ay nagpapaalala sa kanya ng gabi nang mamatay ang kanyang mama. 9 na ang nakalipas. Napakasarap ng buhay nilang mag-ina. Kahit na negosyante si Don Mateo, ang nanay niya ang kaligayahan ng bahay. Siya ang puso. Pero noong nagkasakit ang mama niya at kinailangan ng mamahaling gamutan sa abroad, naging matigas si Don Mateo. Flashback. Hindi ako magbebend ng rules para sa negosyo, Gemma. Hindi ko ibebenta ang kumpanya para sa isang pag-asa na hindi sigurado. Pero siya si Mama, ang asawa mo. Mas mahalaga ba ang negosyo kaysa sa buhay niya, Papa? Ang boses ni Gemma noon ay puno ng hinanakit. Ang pera ay pinaghirapan. Ang buhay ay desisyon ng Diyos. Sigaw ni Don Mateo, umalis siya. Nagpakasal kay Brandon na noon ay nag-aalay ng magandang kinabukasan para lang patunayan sa kanyang ama na kaya niyang maging masaya kahit wala ang yaman nito. Naniwala siya sa simula na si Brandon ang kanyang paglaya. Pero ngayon, si Brandon ang naging pinakamalaking kulungan niya. End of flashback. Ngayon, ang taong nagdulot ng kanyang kalungkutan, ang tanging tao na makakatulong sa kanya laban sa taong nagpakulong sa kanya. Irony. Bumangon siya at nilapitan si Tita Lorna na naglilinis sa sala. Tita, si Papa, anong balita sa kanya? Sabi nila, nag-withdraw na siya sa business, nag-lie low. Bumuntong hininga si Tita Lorna. May iba ring dahilan kung bakit siya nag-lie low, Gemma. Hindi lang dahil sa pera, pero hindi mo na kailangang intindihin yon ngayon. Ang mahalaga, alam niyang nasa panganib ka. Bakit alam niya, Tita? Nagtataka si Gemma. Nag-aalangan si Tita Lorna. May tao siya na matagal na niyang pinagkatiwalaan. Isa lang sa mga mata niya. May mga bagay na hindi mo makikita kung nasa loob ka ng bubble. Naguluhan si Gemma, pero hindi na siya nagtanong pa. Hindi ito ang oras para sa maliliit na detalye. Inabot niya ang telepono. Hindi niya maalis ang tingin sa isang maliit na silver na pulseras na nasa kanyang braso. Regalo iyon ng kanyang mama. Simple. Hindi kasing mamahalin ng mga alahas na binili ni Brandon para sa kanya. Noon, ipinasuot niya ito dahil nagpapaalala iyon ng pagiging simple niya. Ngayon, ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging Mrs. Reyes. Si Brandon, madalas niyang tawaging baduy iyon. Nakatulong ang pagtingin sa pulseras. Binigyan siya nito ng lakas. Kailangan ko ng tulong para sa sarili ko. Hindi para sa kanya. Idinayal niya ang numero. Narinig niya ang 2 ring. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Gemma. Bakit ang tagal sumagot? Paano kung nagbago na ang numero? Paano kung talagang naghirap sa nebe? Naghirap na sila at hindi na niya ito maabot. Sa wakas, may sumagot. Isang formal, matandang boses. Hindi ito boses ng kanyang ama. Hindi rin boses ng sino man sa mga tauhan nila noon. Alvarez Residence. Sino po sila? Napakalamig ng boses. Wala siyang maramdaman na init. Ang dami nang nagbago. Hinitit ni Gemma ang hangin sa kanyang baga. Ang lalamunan niya ay tila sinakal. Kinailangan niyang mag-ipon ng lakas para bumigkas ng isang pangalan. Papakisabi? Si Gemma to. Naging tahimik ang kabilang linya. Sobrang tahimik na para bang nag-iisip ang matanda kung dapat ba niyang i-endorso ang pangalang iyon. Pagkatapos ng ilang segundong tila ilang taon, nagsalita ang boses. Pero hindi niya sinagot si Gemma. Isang sandali lang po. Tatawagin ko po ang Don. Huminga si Gemma. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Don.
Kahit ngayon, ganyan pa rin siya kung tawagin. Maya-maya, may nagbago sa kabilang linya. Isang malalim, makapangyarihang boses. Isang boses na matagal na niyang hindi narinig. Gemma? May pagtataka at konting galit sa boses niya. Papa? Ako tato. Alam ko. Anong nangyari? Bakit ka tumawag? Akala ko, masaya ka na sa napili mong buhay. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo. Papa, kailangan ko ng tulong. Si Brandon, inilabas niya ako. Wala akong matirhan. At inakusahan niya akong kriminal. Nag-crack ang boses niya. Hindi niya inakala na ganoon kasakit sabihin ang mga katotohanan. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Isang tunog ng pagkabigo, hindi sa kanya, kundi sa sitwasyon. Gemma, makinig ka. Huwag kang iiyak. Hindi yan ang anak ko. Ang boses niya ay nagiging mas kalmado, pero may awtoridad. Kilala ko si Brandon. Alam ko ang gagawin niya. At nag-iwan ako ng safety net. Nagulat si Gemma. Safety net? Pumunta ka sa opisina ko. Ipadadala ko sa iyo ang address. Mag-isa ka lang. Huwag kang magpadala ng kahit sinong tagasunod. Walang dapat makaalam na nag-usap tayo. Maliwanag? Oo po, Papa. Magaling. At Gemma, opo? Mula ngayon, ipapakita mo sa kanila na hindi ka lang Alvarez sa pangalan. Ikaw ang anak ko. Huwag kang magpapatalo. Magsisimula tayo ngayon. Naramdaman ni Gemma ang bigat ng responsibilidad at ang bigat ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng 9 na taon, ang kanyang ama ay nasa tabi niya. Pero hindi bilang ama, kundi bilang isang general na nagpaplano ng digmaan. Ang address na ibinigay ni Don Mateo ay hindi ang lumang corporate tower na inaasahan ni Gemma. Ito ay isang simpleng gusali sa Ortigas, walang logo, walang karatula. Mukhang isa lang itong ordinaryong private office or holding company. Pumasok si Gemma. Ang kaba ay muling bumalik. Hindi na ito takot sa kanyang asawa, kundi kaba sa hindi niya inaasahang pagbabago. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Don Mateo. Mas matanda, mas payat. Pero ang titig ay ganoon pa rin. Matalim at matindi. Walang yakap, walang pagmamano. Tanging isang matigas na tango. Maupo ka, Gemma. Umupo siya sa tapat ng mesa. Walang mamahaling kape. Tanging isang tasa ng tubig na nilagyan ng slice ng lemon. Simple. Brandon, simula ni Don Mateo, hindi nag-aaksaya ng oras. Alam ko na ganyan ang kalalabasan niya. Matagal na siyang nag-iipon ng utang hindi lang sa pera, kundi sa dangal. Isa siyang predator, Gemma. At ikaw ang pinakamagandang palamuti niya. Hindi niya nagawang mag-react. Alam niya iyon. Pero masakit marinig mula sa sarili niyang ama. Nainis ka sa akin, hindi ba? Tanong ni Don Mateo. Biglang lumambot ang boses. Noong sinabi kong huwag kang magpapakasal sa kanya, akala mo hinahadlangan ko ang kaligayahan mo. Ang totoo, pinoprotektahan kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Papa? Bakit hindi mo ako kinausap sa halip na bigla mo na lang akong kinontrol? Tanong ni Gemma, may halong hinanakit. Naging matigas ako dahil sa sakit. Ayaw kong may mawala pa sa akin. Ang pagmamahal ko sa iyo ay naging control. Humihingi ako ng tawad, anak. Ito ang unang pagkakataon na humingi ng tawad ang kanyang ama. Naramdaman ni Gemma ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi sila nag-iyakan, hindi sila nagyakapan, pero may kung anong understanding ang namagitan sa kanila. Pero ang importante ngayon ay ang laban na ito. Sabi ni Don Mateo, bumalik sa kanyang corporate tone. Hindi mo kailangang matakot. Matagal na akong naghahanda. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Gemma, noong una kang kinasal kay Brandon, nawala ang tiwala ko sa kanyang integridad. Hindi ko siya pinagkatiwalaan. Kaya, naglagay ako ng aking sariling mata sa loob ng kanyang kumpanya.
Mabagal na binuksan ni Gemma ang folder. Puno ito ng mga bank statements, mga listahan ng mga offshore accounts, at mga email exchange na may code names. Ang taong ito, Don Mateo tumuro sa isang larawan sa dulo ng folder. Ang kasama niya palagi ang tinatawag niyang best friend at bro. Napatigil si Gemma, ang larawan, ang mukha. Hindi ito estranghero, kilalang kilala niya ito. Si Leo Cruz? Si Leo Cruz, pagpapatunay ni Don Mateo. Siya ang aking tauhan, siya ang safety net mo. 2 taon na siyang kasama ni Brandon. Wala siyang alam na halos lahat ng transaksyon niya, pati na ang mga personal na detalye, ay nasa kamay ko. Hindi makapaniwala si Gemma. Si Leo, ang palaging nakangiti. Ang palaging kasama ni Brandon sa golf. Ang taong nag-aalok sa kanila ng champagne sa tuwing may tagumpay. Kaya nang ilabas ka niya at inakusahan ka, dagdag ni Don Mateo, sinira niya ang iyong dangal, pero binigay niya sa atin ang senyales para umatake. Handa na tayong magsimula. Pero, Papa, paano kung maghinala si Brandon kay Leo? Masyado siyang matalino. Ngumiti si Don Mateo. Isang ngiti ng isang tao na matagal nang naghihintay ng sandaling ito. Iyan ang maling akala ni Brandon. Ang tingin niya sa sarili ay henyo. Ang tingin niya kay Leo ay alalay lang. Ang arrogance niya ang magpapabagsak sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad. Naka-business casual. Ang pamilyar na mukha ni Leo Cruz. Ngunit may kakaiba sa kanyang tindig. Wala na ang kaswal. Nakangiting pagkilos na nakikita ni Gemma sa mga social gathering. Ang nakatayo ngayon sa harap niya ay isang professional, seryoso at matapang na tao. Diretso siyang lumapit sa mesa. Sir Mateo, sabi niya, yumuko. Pagkatapos, tumingin siya kay Gemma. Hindi na may pagka-awkward o pagkaalalay, kundi may paggalang. Ma'am Gemma, wika niya, patawarin niyo ako sa pagpapanggap. Ito ay utos ni Don Mateo para sa inyong kaligtasan. Inilahad ni Leo ang isang slim flash drive sa mesa. Nasa loob niya ng lahat ng financial trail ng offshore accounts na ginamit ni Brandon para ilipat ang pondo sa pangalan niyo. Ito ang simula ng laban. Pero tulad ng sabi ni Don Mateo, ikaw po ang tatapos nito. Tinitigan ni Gemma ang flash drive. Ito ay hindi lang isang ebidensya. Ito ang kanyang dangal. Si Gemma, na ilang araw pa lang ang nakalipas, ay umiiyak. Sa gitna ng ulan, ay tumingin kay Leo. At pagkatapos ay sa kanyang ama. Isang matinding, malamig na determinasyon ang sumiklab sa kanyang puso. Ready na ako, matatag niyang sabi. Ang office ni Don Mateo ay naging war room. Nakatayo si Gemma sa harap ng whiteboard habang sina Don Mateo at Leo ay nakaupo at nakikinig. Ang folder ng ebidensya ay nakabukas sa mesa. Nagkalat ang mga graphs at bank statements. Okay, simula ni Gemma, nag-iba ang kanyang boses. Mas kalmado, mas may control. Ang problema, Brandon is not just stealing. He is creating a narrative. He wants to look like the wounded victim, habang ako ang criminal at adulterer. Ang ebidensya natin ay magpapatunay na kasinungalingan yan. Sagot ni Leo, itinuturo ang mga dokumento. Pero aaabutin ng ilang linggo bago makita yan ng court. Hindi natin kayang maghintay ng matagal, sabi ni Gemma. Ang reputation niya ang pinakamahalaga sa kanya. If we attack the legal side, he will fight back. We need to attack his ego. How? Tanong ni Don Mateo. Alam ko kung paano mag-isip si Brandon. Paliwanag ni Gemma. Sa bawat investment, kailangan niyang maramdaman na siya ang pinakamatalino. Ngayon, nagagalit siya dahil may threat sa kanyang kumpanya. Pero hindi niya iniisip na ako ang threat. Iniisip niya, ang mga kalaban niya ay nasa labas. Bumaling siya kay Leo. Leo, alam mo kung gaano niya kamahal ang routine niya, ang weekly golf games niya.
ang mga private meeting niya kay Isla. Kung ipapakita natin sa kanya na may nagdududa sa kanyang mga financials, he will overcompensate. He will flaunt his wealth and his success. Pero kailangan niya ng pondo, sabi ni Leo. Kailangan niyang mag-pull out ng pera from those offshore accounts para ipakitang stable siya sa mata ng mga investors. Exactly, ngumiti si Gemma, isang ngiti na hindi na inosente. Kung pakiramdam niya may nagdududa, magsiset up siya ng isang big event, isang grand announcement para patunayang wala siyang problema. Doon siya magpapabaya. Sinulyapan siya ni Don Mateo. Nakita niya ang talino ng kanyang anak. Ang kaalaman ni Gemma sa kahinaan ng kanyang asawa ay mas matalim pa kaysa sa anumang legal na estratehiya. Kailangan natin ng access sa kanyang personal files. Utos ni Gemma kay Leo. Ang financial trail sa mga bank accounts ay maganda, pero kailangan natin ang hard proof ng kanyang intent, yung hindi niya pwedeng itanggi. Ang mga hard copy ay nasa safe niya sa bahay. Sagot ni Leo, mukhang nag-aalangan. Masyadong delikado yan. May security at CCTV. Pero alam ko kung nasaan ang mga lumang backup niya, sabi ni Gemma. Tumalikod at tumitig sa isang punto sa dingding, tila naaalala. May lumang desk si Brandon sa den. Itinago niya roon ang isang journal niya noong nagsisimula pa lang siya. At sa ilalim ng drawer na yon, may isang lumang Manila envelope na punong-puno ng kanyang mga draft. Anong meron sa mga drafts na yon? Tanong ni Leo. Kiniklaim ni Brandon na ang business strategy niya ay orihinal, pero noong nagsisimula pa lang kami, ipinagtapat niya sa akin na kinopya lang niya ang mga ideya mula sa isang matandang negosyante na nabangkarote. May blueprint siya doon at may signature yon ng taong sinira niya. Paliwanag ni Gemma. Kapag naghinala siya, susubukan niyang sunugin ang lahat ng original copy sa safe, pero makakalimutan niya ang nasa den. Itinago niya yon doon dahil sinabi ko noon na maswerte yon. Tinitigan ni Leo si Gemma. Nakita niya ang isang babaeng hindi lang maganda, kundi isang babaeng napakatalino. Gagawin ko, sabi ni Leo. Pero kailangan kong makahanap ng rason para makabalik sa bahay niyo. Masyadong mahigpit ang security. Huwag kang mag-alala, sagot ni Gemma. Pumili ng isang lumang business card mula sa Don Mateo's desk. Bibigyan natin siya ng dahilan para ikaw ang tawagin. Gusto ni Brandon na kontrolin ang media. Gamitin mo ang media contacts ni Papa. I-leak mo na may suspicion ang mga minor investors tungkol sa asset management niya. Hindi niya papayagang lumabas ang balita iyan sa headlines. At kapag tumawag siya, dagdag ni Don Mateo, na ngayon ay nakangiti na. Hayaan mong si Gemma ang magbigay ng direksyon kay Leo. Siya ang mas nakakakilala sa kalaban. Sa gabi ring iyon, nag-leak ang isang balita sa isang online business journal. Hindi direktang sinisisi si Brandon, pero nagtatanong tungkol sa liquidity ng kanyang kumpanya at ang mabilis na pag-alis ng kanyang asawa. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Leo. Ang pangalan ni Brandon ang nag-pop up. Sinagot ni Leo. Bro, napatawag ka? Napanood mo ba ang balita, Leo? Ang boses ni Brandon ay pilit na kalmado, ngunit may galit na namuo. May gumagawa ng masama sa akin. May ahas sa loob ng kumpanya. Nasaan ka ngayon, Brandon? Tanong ni Leo. Nasa office ako. Tinawagan ko na si Isla. Kailangan kong i-check ang mga files ko. Kailangan kong patunayan na mali sila. Hindi ako papayag na sirain nila ako. Huminga ng malalim si Leo. Bro, kalma. Hayaan mo akong tulungan ka. May mga contacts ako sa media na pwedeng mag-counter. Mag-golf tayo bukas. Pag-usapan natin habang nagre-relax. Wala akong oras para sa relaxing, Leo. Kailangan kong magtrabaho. Ilang saglit pa, nagpadala ng text si Leo kay Gemma gamit ang secure line. Naghahanap siya ng ahas. Nasaan si Isla? Mabilis nag-reply si Gemma. Isla will keep him busy. Use the golf excuse. Kailangan mong makita ang old journal sa den.
Go get it. Si Leo ay tumalikod. Alam niyang papasok siya ngayon sa teritoryo ng kaaway at ang tanging guide niya ay ang babaeng sinira ng kaaway. Kinaumagahan, si Leo ay nagtungo sa Makati Golf Club. Ayon sa plano ni Gemma, kailangan niyang makita ni Brandon na siya ay kalmado at nasa tabi niya para hindi maghinala ang huli. Nandoon na si Brandon pero hindi siya naglalaro. Nakaupo siya sa terrace, namumutla at umiinom ng kape o wag mo nagsa-cellphone. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila ilang gabi nang hindi natutulog. Bro, ano? Ready ka na bang kalimutan ang mga negative vibes? Bati ni Leo, malakas at masigla. Negative vibes? Ngumiti ng pilit si Brandon. May nagtatangka na sirain ako, Leo. Sino ang mag-i-invest kung sisiraan nila ako sa press? Ang reputation ang lahat. Wala yan, Brandon. Alam mo namang malakas ka, sabi ni Leo. Tinapik ang balikat ng kaibigan. Kaya nga ako nandito. May contacts ako sa media na makakatulong sa'yo. Pero, kailangan ko munang intindihin ang damage control. Umorder si Leo ng kape para sa sarili at nagkunwari na nag-a-analyze ng sitwasyon. Hindi ko lang maintindihan, bro. Sino ang nag-leak niyan? Si Gemma ba? Siguro gumaganti siya dahil sinira mo siya. Imposible, sigaw ni Brandon. Halos mapuno ng inis ang boses niya. Si Gemma, napakabobo niya. Alam mo naman na wala siyang connections. Nananahimik lang yon. Sa kanto ng isang barangay, umiiyak. Hindi niya alam kung paano mag-operate sa ganitong level. Ang paghamak na naramdaman ni Gemma ay muling naramdaman ni Leo. Kinailangan niyang pigilan ang sarili. Sa bagay, sagot ni Leo, pinipilit na kalmado. Wala naman siyang kaibigan. Ang tanging alam niya ay sumunod sa'yo. Kaya, sino? Si Ayla ba? Nanggilala si Brandon. Huwag mong isali si Ayla. Si Isla ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko ngayon. Siya ang tumutulong sa akin sa restructuring ng accounts. Hindi mo maintindihan, Leo. Si Isla ay very professional at loyal. Professional at loyal. At asawa ng business partner na niloko mo, naisip ni Leo. Biglang tumayo si Brandon. Tara bro, may emergency meeting ako. Pero kailangan kong pumunta sa bahay para kunin ang isang folder. Samahan mo ako. Gusto ko, tulungan mo akong i-analyze ang situation. Perfect, naisip ni Leo. Sumakay sila sa sasakyan ni Brandon papunta sa Makati House. Nang makita ni Gemma ang bahay, alam niyang puno ito ng CCTV at security. Nagpadala siya ng text kay Leo. Then, left corner, third drawer. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng security. Si Ayla ay nasa loob na naghihintay. Nakita ni Leo si Isla. Maganda, may karisma, ang perpektong kasabwat. Brandon, nasaan ka na? Nag-aalala ako. Bati ni Isla, nagpapakyut. Kunin mo ang documents sa safe, Isla, at tulungan mo akong ihanda ang presentation para sa press release. Utos ni Brandon. Leo, sumama ka sa akin sa den, sabi ni Brandon. Hinila si Leo papunta sa study room. Ang den ay maliit at madilim, punong-puno ng bookshelves. Habang naghahanap si Brandon ng ilang lumang papeles sa kanyang main desk, nag-scan si Leo ng paligid. Ang kaba ay kumakain sa kanya. Alam niyang nasa ilalim siya ng surveillance. Tingnan mo to, Leo, sabi ni Brandon. Nagpakita ng isang spreadsheet. Wala akong kasalanan. Si Gemma lang ang may access sa account na, yan, siya ang nagnakaw. Ginagamit ko lang siya bilang scapegoat. Napailing si Leo. Nagkunwari na naaawa. Grabe naman, bro. Wala talagang puso ang mga babae. Habang abala si Brandon, dahan-dahang lumakad si Leo papunta sa lumang desk sa sulok. Hindi ito ginagamit ni Brandon. Punong-puno ito ng alikabok. Pinasadahan niya ng kamay ang drawer. Walang lock. Pero may alikabok.
Dahan-dahan niyang binuksan ang ikatlong drawer sa kaliwa. Punong-puno ito ng mga lumang business cards at mga lapis. Sa ilalim, nakita niya ang isang manipis na Manila envelope. Kinailangan niyang maging mabilis. Kinuha niya ang envelope at ikinubli sa ilalim ng kanyang jacket. Biglang may tumunog. Hindi telepono, kundi isang notification sa computer ni Brandon. Anong ingay yon? Tanong ni Brandon. Siguro email mo, bro. Sagot ni Leo. Umaasang hindi napansin ni Brandon ang naging galaw niya. Lumingon si Brandon sa computer. Napaupo siya sa upuan. Ang mga mata ay nakapako sa screen. BDO Private Banking? May large transfer na nangyari? Nagbago ang mukha ni Brandon. Naging kulay puti. Ano yan, Brandon? Mukhang emergency. Tanong ni Leo. Wala. Wala to. Brandon ay nagmamadaling i-close ang window pero nakita na ni Leo ang subject line. Video transfer confirmation. Isla P. Hindi na si Gemma ang problema. May problema na si Brandon sa sarili niyang kasabwat. Nakahinga ng maluwag si Leo. Ang atensyon ni Brandon ay nasa kanyang pera, hindi na sa lumang desk. Kailangan nating mag-usap, Leo, sabi ni Brandon. Ang boses ay seryoso. Nag-iiba. Tingin ko, may ahas talaga. Pero hindi ito si Gemma. Mas malaki ito. Nasaan ang mga files ko sa BDO, Isla? Bumaling si Brandon sa den door. Ang mga mata ay puno ng takot. Bumalik si Leo sa office ni Don Mateo. Dala ang Manila envelope. Iniwan niya si Brandon sa bahay na nag-aalala at naghahanap ng kasagutan mula kay Isla. Ang arrogance ni Brandon ay nagiging paranoia. Hindi lang ito drafts, Ma'am Gemma. Sabi ni Leo, inilapag ang envelope sa mesa. Ito ang blueprint ng scheme niya. Mukhang ginawa niya na to dati at si Ayla ang asawa ng biktima noon. Huminga ng malalim si Gemma. Pareho lang pala ang modus niya. Pagkatapos niyang sirain ang asawa, gagamitin niya ang asawa para takpan ang kasalanan niya. Si Isla ay biktima rin, pero naging kasabwat. Iyan ang ginawa niya sa akin, Leo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanya, Gemma. Saway ni Don Mateo. Si Ihla ay nasa loob dahil sa pera. Ikaw ay nasa loob dahil sa pag-ibig at pag-asa. Walang masama roon. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng munting ginhawa kay Gemma. Ngayon, kailangan nating pag-aralan ang koneksyon ni Isla sa video transfer, sabi ni Leo. Kailangan nating tiyakin na hindi siya magiging witness para kay Brandon. Kung may internal conflict sa kanila, mas maganda. Habang abala si Leo sa computer, umalis si Don Mateo para mag-usap sa kanyang mga legal team. Naiwan si Gemma at Leo sa silid. Ang aircon ay malamig, ngunit ang atmosphere ay nagiging mainit. Ma'am Gemma, simula ni Leo. Dahan-dahan. Gusto ko lang sabihin, I'm sorry. Noong nakita ko kayong pinahiya ni Brandon sa party, I wanted to step in. Pero utos sa akin ni Sir Mateo na maging tahimik at kailangan kong maging loyal sa misyon. Naintindihan ko, Leo, sagot ni Gemma. Pero kung totoo na best friend ka niya, bakit hindi mo siya tinulungan noon bago pa maging ganito? Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata niya ay nagpapahayag ng taos-pusong pagsisisi. Hindi ko siya best friend, ma'am. Isa akong asset na nakatago sa plain sight. Pero sa 2 taon na nakita ko kayo, nakita ko ang lahat. Ang pagmamahal mo sa kumpanya niya, ang pagmamahal mo sa kanya, at ang loneliness niyo sa loob ng bahay na yon. Hindi niyo deserve ang ganyan. Kaya ka pala nagpadala ng pep talk, sabi ni Gemma. Biglang naalala ang huling gabi bago ang engrandeng patibong. Ngumiti si Leo. Yes, ma'am. Ang butterfly hairpin, ito ay simbolo ng paglaya. Mula noon, naramdaman ni Gemma na hindi lang sila business partners. Mayroon silang unspoken bond na binuo ng paggalang at ng matinding pagkamuhi kay Brandon. Nagtuloy-tuloy ang trabaho. Sabi ni Don Mateo, kailangan nilang malaman kung ano ang ikinamatay ng mama ni Gemma, hindi dahil sa koneksyon sa kaso, kundi dahil sa
foreclosure ni Gemma, pagbalik ni Don Mateo, nag-usap silang mag-ama. Anak, noong namatay ang mama mo, kinailangan ko siyang ipagamot sa Amerika. Ang kailangan ay napakalaking pera. Ang kumpanya noon ay humaharap sa isang malaking crisis. Kung ibebenta ko ang parte ko noon, maliligtas ang kumpanya pero hindi na ako magiging Alvarez. Ayaw kong mangyari yon. Kaya nagdesisyon akong ipaubaya na lang sa Diyos ang buhay niya. Hindi mo lang ipinagkait ang gamutan, Papa. Sagot ni Gemma. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo. Ipinagkait mo rin ang last chance namin na makasama siya ng mas matagal. Tama ka, anak. Nagkamali ako, sabi ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay tila napapagod. Ang buong buhay ko, nag-iisip ako sa practical at business way. Naisip ko na kung buhay ang kumpanya, may maiiwan ako sa'yo. Pero hindi ko naisip na ang pinakamahalaga pala ay ang memorya at ang pagmamahal. Inabot ni Don Mateo ang kamay ni Gemma. Iyon ang dahilan kung bakit kinontra ko si Brandon. Hindi dahil may masama siyang balak sa pera, kundi dahil mas mahal niya ang pera kaysa sa'yo. Ayaw kong maulit ang pagtataguyod ko sa financial security kaysa sa emotional security mo. Niyakap ni Gemma ang kanyang ama. Sa wakas, ang vulnerability na ipinakita ni Don Mateo ay nagdala ng healing na mas matindi pa sa anumang legal na tagumpay. Okay na, Papa. Pinatawad na kita. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Naramdaman ni Gemma na may kung anong bahagi ng kanyang puso ang gumaling. Handa na siyang humarap sa laban. Nahanap ko na ang koneksyon ni Isla. Biglang sabi ni Leo na tumayo mula sa kanyang computer. Ang asawa ni Isla, si Mr. David Puno, ay biglang nawala at nag-bankrupt last year. At ang pera na inilipat ni Brandon ay sa foundation ni Isla. Hindi niya ito magagamit para kay Brandon. Naghahanda siya ng escape route niya at ginagamit niya si Brandon para linisin ang kanyang sariling pangalan. Kung ganoon, ngumiti si Gemma. 2 ahas na pala ang nasa loob ng kumpanya ni Brandon at pareho nilang kailangan ng isang big event para maibalik ang trust ng mga tao. Ihanda na natin ang ambush. Naging abala ang grupo ni Gemma sa sumunod na linggo. Si Don Mateo, gamit ang kanyang mga lumang contacts, ay nagsimulang magpakalat ng mga calculated rumors sa paligid ng business community. Hindi direktang inaatake si Brandon, ngunit nagtatanong tungkol sa future ng kanyang mga investment sa Southeast Asia. Nagbigay ako ng pahiwatig na may potential liability ang kumpanya niya sa mga transactions na nakarecord sa pangalan mo. Paliwanag ni Don Mateo kay Gemma, kailangan nating takutin ang mga minor investors para umatras sila. Nagsimulang gumana ang plano. Ang presyo ng shares ng kumpanya ni Brandon ay bumaba. Ang mga minor investor ay nagpadala ng sunod-sunod na mga inquiry sa finance department, sa opisina ni Brandon. Ano ba itong nangyayari? Sigaw ni Brandon kay Isla. Ang mga papel ay nagkalat sa kanyang desk. Bakit nagtatanong sila tungkol sa liquid assets? At bakit may mga naguutos na ibalik ang kanilang initial investment? Kalma lang, Brandon. Sagot ni Ayla. Pilit na kalmado. Malamang dahil lang yan sa rumors tungkol sa asawa mo. Pagkatapos mong sirain ang image niya, syempre, may domino effect sa kumpanya mo. Kailangan mong magpakita ng lakas. Napahawak si Brandon sa kanyang ulo. Kailangan kong mag-inject ng capital. Masyadong malaki ang loss. Nakatulong ang impormasyon na nakuha ni Leo. Dahil sa pressure na nararamdaman niya, kinuha ni Brandon ang pera mula sa isang private offshore account. Isang account na inakala niyang hindi na trace ni Leo para pambayad sa mga withdrawing investors. Ang offshore account na yan ay ang golden evidence natin, paliwanag ni Leo kay Gemma. Kapag ginamit niya yan para takpan ng loss, lalabas ang trail ng pera sa loob ng Philippines. Doon napapasok ang Money Laundering Act. Ang timing ang lahat. Kailangan nating gawing mas malaki ang pressure. Sabi ni Gemma,
Tumingin sa kalendaryo. Hahanap siya ng ultimate move para burahin ang image ng pagiging financially unstable niya. Ginamit ni Gemma ang isang burner phone at nag-send ng isang anonymous email sa isang business columnist na malapit kay Brandon. Ang laman ng email ay simpleng tanong: Is the Reyes Empire expanding to Singapore or just struggling to survive? Kinabukasan, lumabas ang article. Ang subtle doubt na ito ang kailangan ni Brandon para magalit. Tinawagan ni Brandon si Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Leo, kailangan kong mag-set up ng isang major press conference sa Makati, Shangri-La. Kailangan kong ipakita sa buong mundo na malakas ako. Mag-e-expand tayo sa Southeast Asia. Kailangan ko ng keynote speech na magpapalamig sa kanila. Gagawin ko, bro. Ihanda mo na ang lahat. Ilan ang guests? Tanong ni Leo. Lahat. Lahat ng partner at investors. Gusto kong makita nila na walang makakabagsak sa akin. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Leo kay Gemma. Nakuha na natin siya. Ang grand event na hinahanap mo, Ma'am Gemma. Ngumiti si Gemma. Ngayon, Leo, kailangan nating ihanda ang presentation na hindi niya inaasahan. Nakita ni Gemma ang isang lumang picture frame sa mesa ni Don Mateo. Ang larawan nila ng kanyang mama. Ngayon ay hindi na siya umiiyak kapag nakikita niya ito. Nagbibigay na ito ng lakas. Papa Leo, sabi ni Gemma, kapag nagpapakita si Brandon ng power, kailangan nating ipakita ang truth. Handa na ako para sa showdown. Ang imbitasyon para sa gala night ni Brandon Reyes ay dumating sa mga mamahaling sobre. May gold embossing at malaking logo ng Reyes Empire. Ang tema, A New Era of Prosperity. Si Gemma at Don Mateo ay nakatingin sa imbitasyon. Hindi ko inaasahan na ganyan kabilis, sabi ni Don Mateo. Pinasadahan ang mga daliri niya sa gold lettering. Masyado siyang nagmamadali. Senyalis yan ng desperasyon, Gemma. Hindi na siya nag-iisip o papa. Nagre-react na lang siya, sabi ni Gemma. Gusto niya ang instant gratification ng paghanga. At dahil nandito ang lahat ng media, mas masakit ang pagbagsak niya. Sa gabing iyon, kailangan nating tiyakin na walang escape route si Brandon. Paliwanag ni Leo, itinuturo ang layout ng Makati Shangri-La Ballroom. May exit strategy si Isla. Siguraduhin nating nasa loob pa rin siya kapag sinimulan natin ang presentation. Isla will not leave Brandon, sabi ni Gemma, nag-isip. Hahanapin niya ang comfort sa kanya dahil alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan. Gagamitin natin ang attachment niya kay Brandon bilang pain. Naghanda si Don Mateo ng 2 ticket. Ang una, para sa kanya. Ang isa, para kay Gemma. You will enter as my guest, anak, sabi ni Don Mateo. Hindi bilang asawa niya, kundi bilang ang anak ni Don Mateo Alvarez. Ito ang magiging una mong pahayag. Ang preemptive strike mo. Naramdaman ni Gemma ang bigat ng pamilya Alvarez sa kanyang pangalan. Hindi na ito Mrs. Reyes, kundi Miss Alvarez. Handa na ako, Papa. Habang naghahanda si Gemma, pumasok si Tita Lorna na may dalang isang maliit na box na may kulay ginto. Hija, sabi ni Tita Lorna. May nagpadala niyan. Walang pangalan. Sabi ng delivery boy, urgent. Binuksan ni Gemma ang box. Sa loob ay may nakita siyang isang handmade na keptok, hugis paru-paro. Simple pero elegante. May kasama itong maliit na note para sa paglaya. Ngumiti si Gemma. Alam niya kung kanino galing iyon. Si Leo, ang kanyang silent protector. Ang kislap ng keptok ay nagbigay sa kanya ng dagdag na kumpiyansa. Inilagay niya ito sa gilid ng kanyang buhok. Maganda yan, Heija, sabi ni Tita Lorna. Bagay sa'yo. Tila ba, lumipad ka na talaga? Tumingin si Gemma sa salamin. Matagal siyang nagsilbing dekorasyon. Ngayong gabi, siya ang magiging spotlight. Kinabukasan, araw ng gala night. Nakaeleganting itim na gown si Gemma na may kislap ng silver.
Ang keptok na paru-paro ay nagpatingkad sa kanyang hitsura. Pagsakay niya sa sasakyan ni Don Mateo, bumalik sa isip niya ang huling beses niyang pumasok sa Makati Shangri-La kasama si Brandon na tinitingnan siya na parang trophy. "Don't worry, Gemma. Nandito ako," sabi ni Don Mateo na bihira niyang marinig ang boses. Pumasok sila sa Grand Ballroom. Ang ingay ng tao ay huminto. Silence, lahat ng mata ay nakapako sa kanila. Hindi dahil sa ganda ng damit ni Gemma, kundi dahil ang dalawang tao na matagal nang hindi nagkikita, ang dating tycoon at ang disgraced wife, ay magkasamang dumating. Nakita ni Gemma si Brandon. Nakatayo siya sa gilid ng stage kasama si Ayla. Tinatanggap ang mga papuri. Nagbago ang kulay ng mukha ni Brandon. Mula sa confident ng ngiti, naging pagtataka. At pagkatapos, takot. Tila nakita niya ang isang multo. Mabilis siyang naglakad patungo kina Gemma at Don Mateo. "Gemma? Papa Mateo?" Ang boses ni Brandon ay nag-iiba. "Magandang gabi, Brandon." Bati ni Don Mateo, kalmado. Humarap si Gemma kay Brandon. Hindi siya tumitig. Tumingin lang siya, direkta sa kanyang kaluluwa. "You look nervous, Brandon," sabi ni Gemma. Ang kanyang boses ay kalmado, walang galit. Ang mga salitang ito ay nagpatigas sa mga labi ni Brandon. "Anong ginagawa niyo rito?" "Dumalo kami," sagot ni Gemma. "Gusto naming makita ang new era of prosperity mo." Hinatak ni Brandon si Ayla papalayo sa kanila. Ang paranoia niya ay malinaw na. Pumunta si Brandon sa stage. "Good evening, everyone," sigaw niya. Ang kanyang boses ay pilit na malakas. "Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo na ang Reyes Empire ay hindi matitinag. Mag-e-expand tayo sa buong Asia." Habang nagtatalumpati si Brandon, nakita ni Gemma si Leo, nakatayo sa likod ng AV station. Nagkatinginan sila, isang tahimik na senyales. Ang oras na ito ay hindi na para sa pagpaplano, oras na para sa pagpapatupad. Ang buong ballroom ay nasa ilalim ng spell ng boses ni Brandon. Siya ay nagpapakita ng isang perpektong image ng tagumpay. "Sinasabi ng mga kritiko na mahina ako," sigaw ni Brandon, ngumingiti. "Pero ngayong gabi, gusto kong ipakita sa inyo na walang makakabagsak sa Reyes Empire." Sa sandaling iyon, nagbigay ng senyales si Leo sa AV team. Ang malaking LED screen sa likod ni Brandon ay kumislap. Biglang nagbago ang background ng presentation. Nawala ang logo ng kumpanya. Pumalit ang isang malaking spreadsheet. Kulay pula. Mga bank account numbers, mga petsa, mga transaction codes. Hindi pa maintindihan ng mga bisita. Ngunit si Brandon, na tumingin sa likuran, ay agad na natigilan. Ang kanyang nangiti ay nagyelo. Bakit? Anong yan?" Bulong niya sa isang staff. Sa gitna ng spreadsheet may isang banner text na lumabas, bold at malaki. "Proof of Money Laundering. Project Scapegoat, GA." Napuno ng bulungan ng ballroom. Parang nagising ang lahat mula sa isang mahabang panaginip. Mabilis na umalis si Isla sa kanyang upuan, nagtatangka na mag-exit. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, may dalawang lalaking nakasuit na humarang sa kanyang dadaanan. Mga opisyal ng NBI Financial Crimes Division. "Miss Isla Puno, you are under arrest for conspiracy in financial fraud." Nagkagulo ang mga bisita. Nagsimulang maglabasan ang mga flash ng kamera ng media. Sa stage, nanginginig si Brandon. Hindi! Hindi ako yan! It's fake! Hack yan!" Sigaw niya, nagtangkang abutin ang computer ni Leo. Ngunit naglakad si Leo papunta sa stage. May hawak na mikropono. Ang dating best friend ay naging prosecutor. "Mr. Reyes, ito ay hindi hack," sabi ni Leo. Ang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. "Ang mga dokumentong nakikita ninyo ay verified copies ng offshore transfers na naganap sa loob ng 2 taon. Ito ay nagpapatunay na hindi si Miss Gemma Alvarez ang culprit, kundi ikaw, Mr. Reyes. Ginawa mo siyang scapegoat."
Lalong nagulantang ang mga tao. Tiningnan nila si Gemma. Si Gemma ay kalmado, nakatayo sa tabi ni Don Mateo. Ang kanyang butterfly hairpin ay nagniningning sa ilaw. Ang pera na sinasabi niyong ninakaw ni Miss Alvarez ay ang capital na ginamit ninyo para bayaran ang mga previous losses ninyo gamit ang isang dummy account sa pangalan niya. Ang ebidensya ay galing sa internal system ninyo at nagko-corroborate sa mga files na na-recover mula sa den ninyo. Habang nagsasalita si Leo, naglakad ang NBI agents patungo sa stage. Tumingin si Brandon kay Gemma. Ang galit ay pinalitan ng tindi ng takot. Gemma! Gemma! Tulungan mo ako! Alam mong mahal kita! It's all just a big misunderstanding. Mag-usap tayo, mahal ko. Ngunit hindi nag-react si Gemma. Hindi siya nagpakita ng awa. Naisip niya ang lahat ng pagtitiis niya. Ang lahat ng pagsisinungaling na tinanggap niya. Ang pagpapahiya sa harap ng lahat. Naglakad siya palapit sa stage hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo niya kay Brandon. Niyuko ni Brandon ang ulo niya. Nagmamakaawa. Gemma, please, kausapin mo ang papa mo. Huwag mo akong hayaan. Tumingin si Gemma sa kanya. Malamig. Walang kaluluwa. Sa tingin mo, nagsalita si Gemma. Ang boses niya ay malinaw at kalmado na naririnig sa buong ballroom. Pagkatapos mong sirain ang dangal ko, pagkatapos mong akusahan ako ng mga kasalanan na hindi ko ginawa, may right ka pa bang tawagin akong mahal? Inabot ng mga NBI agents si Brandon. Ikinulong ang kanyang mga kamay. Wala kang awa, Gemma. Babalik ako. Pagsisisihan mo to. Sigaw ni Brandon, ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Tiningnan siya ni Gemma, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa closure. Ang tanging pinagsisisihan ko, Brandon, sabi ni Gemma, ay ang pagtatagal ko sa tabi mo. You are free to go, and I am finally free from you. Umatras siya. Hinayaan ng NBI na dalhin si Brandon, na ngayon ay isa na lang shadow ng dating mayabang na negosyante. Pagkatapos ng kaguluhan, niyakap ni Don Mateo si Gemma. Ang mga bisita ay nagsimulang lumapit. Humihingi ng tawad at nagbibigay ng praise. You did well, anak, bulong ni Don Mateo. Ngunit si Gemma ay tila may gustong hanapin. Tumingin siya sa likod ng stage, ngunit wala na si Leo. Naramdaman niya ang pagod. Kinailangan niyang huminga. Naglakad siya papunta sa balcony, kung saan tanaw ang liwanag ng Makati skyline. May naramdaman siyang lumapit sa kanyang likod. Si Leo. Magandang laban, Ma'am Gemma, sabi niya. Salamat, Leo, kung hindi dahil sa inyo ni Papa. Dahil sa inyo, Ma'am. Kayo ang nagbigay ng lakas at kayo ang nagbigay ng direksyon. Tinitigan ni Gemma ang kanyang pep talk. Ang paru-paro. Salamat sa iyo, Leo. Ngumiti si Leo. Hindi na siya nagtatago. Ang ngiti niya ay taos puso at may pag-asa. I thought you deserved something beautiful for your new beginning, Ma'am Gemma. Ang sumunod na 2 linggo ay puno ng media frenzy. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Brandon Reyes at ang mga financial scandal ay naging headline. Si Gemma, ang dating disgraced wife, ay naging bida. Muling bumalik si Gemma sa simpleng bahay ni Tita Lorna. Ang mundo niya ay hindi na ang malaking mansyon, kundi ang maligamgam na kusina at ang mga pamilyar na amoy. Sana'y maging tahimik na ang buhay mo, Hija, sabi ni Tita Lorna habang naghahanda ng almusal. Tahimik na po, Tita, sagot ni Gemma, ngumingiti. Pero hindi na ako magiging tahimik na shadow. Ginugol ni Gemma ang kanyang oras sa office ni Don Mateo. Inaayos ang mga legal documents para maklear ang kanyang pangalan at maibalik ang legal ownership ng mga assets na nasa kanyang pangalan, ngunit ilegal na ginamit ni Brandon. Huwag mong problemahin ang kumpanya, Gemma, sabi ni Don Mateo isang hapon. Aayusin ko yan. Ibabalik natin sa dati. Hindi na, Papa, sagot ni Gemma. Iyon ang kumpanya ni Brandon. Hindi ko na kailangan yon. Ang kailangan ko ay ang peace of mind ko. I want to build something new.
Something small, something mine. Naintindihan ni Don Mateo. Wala nang pressure. Ito ang freedom na matagal nang hinahanap ni Gemma. Isang hapon, nakita niya si Leo sa isang parke. Hindi nakasuit, kundi naka-jeans at t-shirt. Mukhang isa na lang siyang ordinaryong lalaki. Sabi ni Sir Mateo, mag-rest ka raw muna. Sabi ni Leo, inaalok siya ng isang tasa ng cold brew coffee. Ikaw, nagre-rest ka ba? Tanong ni Gemma, tinatanggap ang kape. Medyo, ngumiti si Leo. Sa totoo lang, na-enjoy ko ang pagiging spy nyo, pero mas na-enjoy ko ang makita kang lumaban. Naging komportable sila sa isa't isa. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nag-uusap tungkol sa trabaho. Nag-uusap sila tungkol sa mga libro, sa musika, sa mga pangarap. Gemma, sabi ni Leo, seryoso. Hindi ko alam kung anong plano mo, pero gusto ko lang ipaalam sa'yo na nandito ako. Kung kailangan mo ng security, ng advice, o ng kaibigan, o ng mas higit pa. Napatingin si Gemma sa kanya. Ang mga salita niya ay prangka. Walang agenda. Salamat, Leo, sabi ni Gemma. Ang kanyang puso ay naging mas magaan. Wala akong plan ngayon. Ang tanging alam ko, gusto kong maging masaya. Hindi ko pa alam kung ano ang happiness ko. At hindi ako handang magtiwala ulit sa ganitong level. Naintindihan ni Leo. Kung ganoon, hihintayin ko na lang ang araw na handa ka na. Gemma? Ibinigay ni Leo kay Gemma ang huling folder. Ito ang final report ko. Lahat ng details ng transactions na inilabas ni Isla. Nakulong na rin siya. Hindi na siya makakatakas. At si Brandon? Nasa kulungan, ma'am. No bail. Ang mga kaso niya ay seryoso. Wala na siyang leverage. Ang pait na naramdaman ni Gemma noon ay nawala. Napalitan ito ng isang malalim na peace. Umalis si Leo. Iniwan si Gemma na nag-iisa sa parke. Tumingin siya sa kalangitan. Ang laban ay tapos na. Ang hustisya ay nakuha na. Ngayon, kailangan niyang simulan ang pinakamahirap na bahagi. Ang muling pagtatayo ng kanyang sarili. Naglakad si Gemma papunta sa dagat. Naramdaman niya ang tubig na dumampi sa kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng buhangin sa kanyang mga daliri. Ito ang freedom. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi napilit. Isang ngiti para sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Ang kabanata ni Brandon Reyes ay tapos na. Handa na siya para sa bukas. Ilang buwan pa ang lumipas. Sa wakas, natapos ang finalizing ng divorce ni Gemma. Hindi ito naging madali, pero dahil sa mga ebidensya na inihanda ni Leo at ng legal team ni Don Mateo, nakuha niya ang lahat ng personal property niya at ang full custody sa sarili niyang pangalan. Hindi na siya nag-aalala sa financial reports o sa stock market. Nakita ni Gemma ang sarili niya na nag-e-enjoy sa mga maliliit na bagay. Ang pagtanim ng mga bulaklak, ang pagbisita sa market kasama si Tita Lorna, at ang pag-inom ng kape habang binabasa ang mga libro na matagal na niyang gustong basahin. Tila natagpuan mo na ang joy sa mga simpleng bagay. Hiya, puna ni Tita Lorna isang hapon habang nagtatanim sila ng sampagita. Wala po sa mamahaling damit ang kaligayahan. Tita, nasa freedom po, sagot ni Gemma. Si Don Mateo ay madalas na bumibisita. Hindi na siya pumupunta bilang isang tycoon, kundi bilang isang lolo na naghahanap ng comfort at company. Gemma, gusto kong makita ka na maging masaya ulit, sabi ni Don Mateo isang beses habang nakaupo sila sa veranda. Kung gusto mong itayo ulit ang kumpanya, nandito ako. Gusto ko pong itayo ang sarili ko, Papa, paliwanag ni Gemma. Gusto kong magsimula ng isang flower shop at isang small cafe, isang lugar kung saan simple lang ang buhay. Suportado siya ni Don Mateo. Hindi na siya nag-aalala sa image ng pamilya. Ang tanging mahalaga ay ang happiness ng kanyang anak. Isang araw, bumalik si Leo. Hindi niya sinabi na dadating siya. Pumasok siya sa gate. May dalang isang bouquet ng sunflowers.
Para sa new beginning mo, Gemma, sabi niya. Salamat, Leo. Ngumiti si Gemma. Nag-usap sila ng matagal. Si Brandon, napawalang saysay ang mga asset niya. Si Isla, nakatakas, ngunit naitawid ang pera. Ngunit lahat ng yun ay malayo na. Hindi na ito nakaapekto kay Gemma. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik dito, Gemma, sabi ni Leo. Siguro, gusto ko lang makita na masaya ka na talaga at handa na akong umalis ulit. Maghahanap ako ng new mission. Umalis ka? Tanong ni Gemma. Medyo? Sagot ni Leo. Kailangan kong mag-move on sa secret agent life ko. Kung hindi, hindi ko makikita ang true life ko. Napatango si Gemma. Naintindihan niya. Ito ang sacrifice niya. Leo, tawag ni Gemma. Salamat sa lahat. Hindi mo lang ako tinulungan na manalo sa legal fight. Tinulungan mo rin akong hanapin ang sarili ko at alam ko na kung sino ang taong maganda ang puso. Ngumiti si Leo. Hindi niya kinuha ang pagkakataon na mag-push pa. Nirerespeto niya ang boundaries ni Gemma. Ang mahalaga, Gemma, ay natagpuan mo ang freedom mo. Walang makakakuha niyan sa'yo uli. Tumalikod si Leo at naglakad palayo. Tinitigan siya ni Gemma. May bahagi ng kanyang puso ang kumirot. Ngunit alam niya na kailangan niyang maging complete muna bago siya magbigay ng space sa iba. Bumalik si Gemma sa kanyang garden. Kinuha niya ang butterfly hairpin at inilagay sa kanyang dibdib malapit sa kanyang puso. Ang pag-ibig ni Brandon ay naging isang lesson. Ang friendship ni Leo ay naging isang promise. Ngayon, handa na siyang lumipad. Tumalikod si Leo at naglakad palayo. Dala ang bouquet ng sunflowers pero naiwan niya ang butterfly hairpin sa puso ni Gemma. Isang taon ang lumipas. Ang maliit na espasyo sa tabi ng bahay ni Tita Lorna ay hindi na isang bakanteng lupa. Ito ay ngayon ang hardin ni Gemma, isang maliit at tahimik na cafe at flower shop. Hindi ito kasing laki ng mga cafe sa Makati, pero puno ito ng buhay. Ang bawat halaman at bulaklak ay inaalagaan ni Gemma na nakasuot ngayon ng simpleng apron at may ngiti sa labi. Ang negosyo ay maliit, pero makahulugan. Ito ang kanyang legacy, hindi ang bilyon-bilyong piso, kundi ang sanctuary na binuo niya mula sa abo. Si Don Mateo ay madalas na bumibisita, hindi na nakasuit, kundi naka-polo shirt. Siya ang most loyal customer. Tuwing umaga, nag-o-order siya ng tsokolate at nagbabasa ng dyaryo. Tila isa lang siyang ordinaryong lolo. Isang hapon, habang nag-aayos si Gemma ng mga rosas, lumapit sa kanya ang isang babae, mga nasa early 20s. Ang kanyang mga mata ay tila malungkot. Ma'am Gemma? Tanong niya. Sana hindi po kayo nababastos, pero nakita ko po ang kwento niyo sa internet. Ang tapang niyo po. Napatigil si Gemma. Maraming salamat. Kumusta ka, Hija? Ako po, nasa isang situation na rin. Ang boyfriend ko, parang kinokontrol niya ang lahat. Hindi ko alam kung paano umalis. Pero nang makita ko kayo na bumangon ulit, na magsimula ng bago, nagkaroon po ako ng lakas. Napakislot ang puso ni Gemma. Ang pagsubok niya pala ay nagbigay ng pag-asa sa iba. Ngumiti siya at inabot ang isang puting rosas. Ang pag-ibig ay hindi kulungan, Hija. Ang pag-ibig ay dapat nagbibigay ng pakpak. Minsan, kailangan mong sirain ang kulungan para makita mo ang sarili mong liwanag. Tumango ang babae, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, pero may hope. Pag-alis ng babae, isang pamilyar na kotse ang huminto sa labas. Si Leo. Hindi niya sinabing babalik siya. Lumabas siya. Hindi na nakasuit. May dala siyang small notebook. Nagbakasyon ako, Gemma. Nag-iisip ako, sabi niya. At napagdesisyonan ko. Hindi ko na kailangang maging secret agent, pero gusto kong maging journalist. Gusto kong magsulat ng mga totoong kwento. Mga kwento tungkol sa mga taong lumalaban. Tulad mo. Maganda yan, Leo. Mas bagay sa'yo ang truth, sabi ni Gemma. Nag-aalok sa kanya ng upuan at kape.
Umupo sila sa gitna ng hardin. Hindi sila nag-usap tungkol sa trabaho. Nag-usap sila tungkol sa pag-asa. "Kumpleto na ako, Leo," sabi ni Gemma. "Wala na ang galit. Wala na ang utang na loob. Ang natira lang ay ang peace." Inangat ni Leo ang kanyang kape. "Kung ganoon, isang tagay para sa kapayapaan mo, Gemma." Ngumiti si Gemma, isang ngangiti ng isang taong free. At doon nagtatapos ang kwento ni Gemma Alvarez sa gitna ng kanyang hardin kasama ang mga bulaklak na nagpapatunay na kahit sa pinakamasakit na pag-ulan, may mga bagay na muling sisibol. Mga kakwento, ako po si Clara at nagpapasalamat ako ng malalim sa inyong pagtangkilik sa salaysay na ito. Sa bawat salitang isinulat namin, naramdaman namin ang sakit ni Gemma nang siya ay pinahiya. Ang kahihiyan na yon ang pinakamahirap isulat dahil ito ang totoo at matinding dagok sa dangal ng isang tao. Pero naging inspirasyon din namin ang kanyang quiet strength, ang pagpili niya na manahimik hindi dahil sa kahinaan, kundi para makita ang bigger picture. Ang kwento ni Gemma ay isang paalala na ang hustisya ay hindi laging madalian. Minsan, ito ay isang proseso ng paghihintay, ng pag-iisip, at ng paghahanap ng tamang kakampi. Ang pag-ibig sa sarili at ang respeto sa sariling dangal ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Ang pag-ibig ba ni Leo kay Gemma ay sapat na? O tama ba ang naging desisyon ni Gemma na mag-isa muna upang hanapin ang kanyang sariling buo bago tumanggap ng panibagong relasyon? Gusto naming malaman ang inyong pananaw. Kayo ba? Kung kayo si Gemma, tatanggapin niyo ba ulit ang pag-ibig pagkatapos ng ganoon katinding betrayal? O mas pinipili niyo rin ba ang solitude at self-love? Maaring matagal bago mahanap ni Gemma ang final happiness niya. Ngunit alam natin na ang garden niya ay handa na. Handa na siya na magtanim ng pag-asa. Salamat sa inyong pagmamahal sa Kwentong Puso. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share, at mag-iwan ng inyong komento sa baba. Malaking tulong po iyan sa aming munting komunidad. Ingat po kayo at naway ang liwanag ng kwentong ito ay maging gabay sa inyong mga puso. Isinalaysay ni Clara.